ngayong araw na ito ng tradisyonal na Lunes Santo na. Ayan, di ba simula na ngayon ng tradisyonal na Lunes Santo ng Sangkakristyanuhan ngayong araw na ito na huli na ba? Hindi, at 30 pa lang eh. At 30, huli na? At 30? At 30? Tama. Isa pa, okay. At 30, hindi tayo pwede sumweldo nito ka 30, ha? Kailangan doon na lang tayo sa Abril. Okay, tuloy-tuloy po tayo hanggang alauna ng hapon sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga naglalaki ang mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV sa kabuuan po ng ating pang-Lunes na pagtatanghal ng Senyor Balita! At siyempre, si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso at maghahatid na kami ng aming mga pangunahing mga balita. Senyor Balita! Suspension ng excise tax para po sa langis, tinutulan ng isang ekonomista. Senyor Balita! Halaga ng naipamahaging fuel subsidy sa mga driver at operator umabot na po sa mahigit 600 milyong piso. Senyor Balita! Mahigit 1 milyong pasahero. Dami mahigit pa lang na 1 milyon kasi 3 milyon na tanong nakaraan ayon sa report sa atin ng Coast Guard. Naitala po ng PITX ngayong tradisyonal na Semana Santa. Senyor Balita! Mga sasakyang dadaan po dyan sa NLEX, posibleng bumaba ngayong tradisyonal na Holy Week. Bakit? Dala ng gasolina siguro. Alamin natin yan mamaya. Senyor Balita! Kasong graft at malversation isinampa laban po kina dating Yusek Bersamin at Education Undersecretary Olaybar. Senyor Balita! Cinco minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At siyempre, bago po namin ihatid sa inyo mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, ika-30 ng buwan ng Marso. Ngayon po ay tradisyonal na Lunes Santo. Tingnan muna natin ang magiging lagay ng ating panahon. Ihatid sa atin ng ating weather specialist mula po dyan sa Pag-asa. Ihatid yan sa atin ni Senyor Benny Estareja. Senyor Benny? Hello po, magandang tanghali po. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area at mananatili pa rin ng mainit at maalinsangan na tanghali. Iyan po ay dahil pa rin sa easterlies at yung hangin silanganin po itong easterlies at yung high pressure area naman na nasa may North Pacific Ocean. Yan po yung nagdadala naman ng generally maaliwalas po na kalangitan sa may northern Luzon. So asahan po may mga lugar na maliit lamang yung chance ng ulan or hindi naman uulanin for today. Ibang lugar, kumukulimlim ang panahon kung dito sa may Visayas and Mindanao as nasamahan lamang din po ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. In terms of heat index, meron pa rin tayong mga almost na dangerous levels of heat index po. Meron tayong 40 degrees na forecast for today po in some areas, kagaya sa may Zamboanga City, San Jose Occidental Mindoro at sa may Negros Occidental. For Metro Manila, maglalaro sa 36 to 37 degrees po yung ating heat index o yung mararamdamang init. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan for most of our country, no? Except syempre dito sa mga nasa bulubunduking lugar sa mga Cordillera regions. Uminom po lagi ng tubig at magbaon ng payong or sombrero kung lalabas po ng bahay, lalo na mula ngayon hanggang mamayang alas 4 po ng hapon para iwas heat stroke. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang tanghali. Maraming salamat, Senyor Benny Estareja. Mula po sa ating Weather Bureau sa Pag-asa, nagatid sa pinakahuling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes. At 7 minutos na, makalipas sa alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Arriba na tayo sa mga uma-arriba at rumere-peke nating mga balita.
detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Tutol ang ekonomistang si Professor Solita Winnie Monsod na suspindi ng excise tax sa langis sa gitna po ng kinakaharap na oil crisis. At binigyan din po ni Professor Monsod na mas magiginabang ang mamamayan kaysa sa may hirap kapag sinispindi ang excise tax at bukod po sa mawawalan niya ng kita ng gobyerno. At dahil dito, minungkay po ni Professor Monsod na magpataw na lamang ng one-time wealth tax para po sa mga mayayaman at partikular na po sa mga meron na mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng ari-arian. Why doesn't he impose a one-time wealth tax? You know, just for this crisis. Then we will have the money to give to the poor directly. Isn't that a better alternative than what we are doing now? And I think, I don't know, let's just ask the wealthy for once to help, right? The poor. Gusto ko lang sa aking wealth tax sana is, you know, each of them, basta kung 3 billion, yung kanilang first 3 billion pesos, wag itatax. Tama na siguro yun. Enough yun. Tapos, i-tax na yung over Remaining. 3 billion. Samantala, suportado naman ni Professor Monsod ang panukala ni Senador Sherwin Gatchalian na makipag-usap ang Pilipinas sa Iran upang payagan ang oil tanker para po sa bansa na dumaan dyan po sa Strait of Hormuz. Ako, I'm in favor of si Senator Gatchalian. Hindi ba sabi niya, please, why don't we talk to Iran and ask them to allow the tankers with fuel for the Philippines to pass through the Straits of Hormuz? Why not? Why, you know, that I think it's very good idea. Tinig ng ekonomistang si Professor Solita Winnie Monsod. At Monsod, sa panayam po ng DWIZ. Senyor Balita! 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mahigit 651 million pesos na ang naipamahaging fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, tuloy-tuloy po ang validation process at katuwang po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang mabilis at maayos na pamamahagi po ng ayuda. At aminado po ang ahensya na nakakaranas po ng ilang hamon sa distribusyon, lalo na po sa Metro Manila. Ngunit nagsilbi umano itong aral upang mapabuti pa ang implementasyon sa mga probinsya. Layunin ng LTFRB na mapabilis ang pamamahagi ng fuel subsidy alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng tumataas na presyo ng langis dulot ng tensyon dyan po sa lugar ng Middle East. At sa kabuang halaga, pinakamalaking bagay po ng subsidy ang napupunta sa Metro Manila na mahigit 181 million pesos at sinundan ng Calabarzon na mayroong mahigit na 98 million pesos at Central Luzon na mayroong mahigit na 73 million pesos. Saklaw ng programa ang mga driver at operator ng jeepney o UV Express at buses, TNVS at taxi, tricycle at delivery services. Tiniyak naman ng LTFRB na magpapatuloy ang mga hakbang upang masuportahan ang sektor ng pampublikong transportasyon habang hinahanap pa ang iba pang paraan ng pagtulong ng mga epektadong sektor. Samantala, posible pong pumalo na lang sa 3% ang madagdag sa volume ng mga sasakyang daraan sa North Luzon Expressway kumpara po sa normal daily average nito ngayong traditional na Semana Santa. At ayon po kay NLEX Corporation Traffic Operations Assistant Vice President Ignacio, mas mababa ito sa taunang expected volume increase sa tuwing traditional Holy Week na 8 hanggang 10%.
at itinuturong dahil NLEX ay walang iba, yan po ang tinuturo na dahil NLEX po ay walang iba kundi ang pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunso na rin ng tensyon diyan sa Middle East. May report si Jen Patrolia. Tignan natin ang report ni Jen Patrolia, ang ating Patrol 38. Ilang biyahe po, paprobinsya na, halos fully booked. At mahigit 1 milyong pasahero. Ayun po, naitala ng PITX ngayong tradisyonal na Semana Santa. Tingnan natin ang detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Halos fully booked na ang mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange patungo sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Sa tala ng PITX, umabot na sa mahigit 98 hanggang 99% ang booking sa mga biyaheng patungong Bicol, North at Visayas mula pa noong March 28 at 29. Ayon sa PITX, mataas din ang demand sa biyahe patungong Mindoro at Calabarzon kung saan pumalo na sa maghigit 80% ang reservation sa parehong mga petsa. Kaugnay nito, umakyat na sa 1.4 million ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa terminal mula pa noong March 22 hanggang kagabi. Inaasahan naman tataas pa ang bilang na ito dahil mahigit 3 milyon ang kabuang inaasahang maglalakbay sa terminal ngayong linggo. Tinatayang nasa 250,000 na pasahero ang dumaraan sa PITX kada araw, dahilan upang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at dagdag na inspeksyon. Naglagay naman ang pamunuan ng PITX ng K9 units, X-ray machines at surveillance systems upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolya. Direktamente dyan po sa PITX. Nagatid sa ating orasan 14 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Isa pang expressway sa Luzon, bubuksan bukas ayon po kay Pangulong Marcos. Ang detalye niyan ihahatid ni Gilbert Perez. Gilbert? Bubuksan na rin bukas ang isa na namang pangunahing expressway sa parte naman ng Luzon. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang pagbubukas ng bagong Cavitex C5 Link Segment 3B ngayong araw. Ayon sa Pangulo, ang bubuksang Central Luzon Link Expressway o yung CLLEX ay isang 30 kilometers toll-free na mahalagang kalsada na magkokonekta sa Tarlac City at Cabanatuan City. Layunin nitong mabawasan ng hanggang 20 minutes ang oras ng biyahe at mapagaan ang daloy ng trapiko sa rehiyon. Kumokonekta rin ang CLEX sa iba pang pangunahing expressway tulad ng Subic Clark Tarlac Expressway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ayon sa Pangulo, ang mga gantong proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa ilalim ng uplift na nakapaloob sa Executive Order number 110 na inilabas kamakailan ng Malacanang. Layunin din anya nito na matulungan ang sektor ng transportasyon sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga produktong petrolyo. Binigyan din pa ni Pangulo Marcos na nais ng pamahalaan na gawing mas mabilis, maginhawa at ligtas ang biyahe ng mga motorista. May bubuksan na naman and that is Cabanatuan to ano po mula Taglakpon ng that's another para na naman sa ibang section ng Luzon. Ating binubuksan itong mga Central Luzon, ito naman Southern. So, ayan ang ating ginagawa, patuloy ating ginagawa, and ito ay suporta, bilang suporta doon sa ating ginagawa ng mga programa na lumalabas doon sa aming diskusyon sa uplift para matulungan nga ang transport. Ito specifically sa transport ang pinag-uusapan. So, patuloy natin gagawin ito, and dahil nais natin talagang maging mas mabilis, mas maginhawa, at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Patrol 13, Gilbert Perez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Maraming salamat, Gilbert. Direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. 17 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo sa Senado. Ilalabas na pondo ng Department of Labor sa tupad, hindi raw dapat limitado sa mga transport sector. Ang detalye na niyahatid ng ating kasama, yan po sa Senado, Shelly Ortega Bueno. Shelly? Hindi lang dapat mga taga-transport sector ang makinabang sa ilalabas na 1.2 billion pesos ng Department of Labor para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers sa tupad programa. Ay kay Senator Erwin Tulfo, mahalaga na isama din sa gagawing beneficiary ng tupad ang mga minimum wage earners tulad ng mga manggagawa sa restaurant at mga store. Walang nakikitang problema si Senator Tulfo kung isama ang mga minimum wage earners sa makikinabang sa programang tupad ng DOLE. Ang mahalagaan niya ay tiyakin na hindi makakaepal o makakapapel ang mga politiko sa distribution ng pondo. O narito sinabi ng DOLE na pagkatapos ng Holy Week, maglalabas sila ng 1.2 billion pesos na ayuda para sa most vulnerable workers, particular sa mga taga-transport sector na labis apektado ng fuel crisis dulot ng tensyon sa Middle East. Pinag-aaralan ng DOLE ang panukala na isailalim at gamitin sa tupad ang pondo sa pamagitan ng pagpatupad ng Service Contracting Program kahalintulad ng sa DOTR. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly Ortega Bueno. Nagatid sa ating orasan, 12 minutos na. O 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tingnan naman natin mula sa Senado ang report mula kay Patrol 24, Jun Samson. Mga pasaherong dumating sa Manila North Port, kakaunti pa lang. Naku, alamin nga natin ang detalye nan. Bakit ko konti pa lang, Jun? Jun? Paki-adjust nga natin yung komunikasyon. Senyor, Yan, mababa. ayun. Okay na. Senyor, yan, senyor. Senyor, mababa. Kakang nagtutungo Teka, Jun. sa Paputol-putol. North Jun. Sandali lang. Paputol-putol yung dating mo. I-adjust mo ng konti lang. Okay, i-adjust mo ng konti pa communication mo. Ayan. Pakisigaw ka. Okay, babalikan natin si Jun Samson, ha? Sandali lang. 20 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Tignan muna natin ang report mula sa Campo Crame. Nandun po ang ating kasamang si Jopel Pelenio. Old at droning incidents, yung mga nalulunod ngayong panahon ng bakasyon, posibleng bumaba. Pag-iinspeksyon sa mga bus terminal sa bansa, pinaigting po ng PNP HPG. Detalye kay Jopel Pelenio. Jopel? Tiwala ang PNP na mababawasan ang mga naitatalang aksidente sa kalsada o road crash at pagkalunod o droning ngayong panahon ng bakasyon. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nabunsod na rin ito ng pagbaba ng bilang ng mga biyahero at mga motorista na resulta ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa talaan ng PNP, tumaas sa 919 ang bilang ng mga nasawi dahil sa reckless imprudence noong 2025 mula sa higit 800 cases noong 2024, habang umabot naman sa 151 ang mga kaso ng pagkalunod noong 2025 mula sa 90 cases sa taong 2024. Kapansin-pansin ani Brigadier General Tuanyo na ngayong 2026, lalo na ngayong panahon ng bakasyon, kakaunti na lamang ang mga bumabiyahe palabas ng Metro Manila. Subalit ayon sa tagapagsalita ng PNP na inaantay pa nila ang mga datos mula sa mga transport company upang malaman kung marami sa mga bakasyonista at motorista ang nag-commute na lamang ngayong long weekend kasabay ng pagsisimula ng mahal na araw. Samantala, sinabi naman ni PNP HPG Acting Director Police Brigadier General Romel Batangan na kanilang pinaigting ang mga ginagawang pag-inspeksyon sa mga transport terminal sa bansa upang masigurong naipatutupad ang lahat ng operational plans para sa seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Naganit sa ating orasan 22 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mula po sa Campo Crame, tingnan natin ang report ni Patrol 24. Nagbabalik si Jun Samson. Yung pong mga pasaherong dumating na sa Manila North Port, kakunti lang po. Alamin nga natin ang detalye na. Jun? Senyor, mababa pa ang bilang at kakaunti pa lang ang mga pasahero na nagtutungo sa Northport Passenger Terminal sa Maynila ngayong panimulang araw ng Semana Santa. Ito ay matapos nagbawas ng halos 10% na biyahe ang mga shipping companies ayon yan sa Philippine Ports Authority. Bunsod ito ng krisis na nararanasan matapos tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Batay sa datos ng TTA, 194,606 ang naitalang bumiyahe nitong nagdaang linggo sa buong bansa kung saan mas mababa niya ito kumpara noong nakaraang taon. Banggayon man ay sinisiguro naman ng PPA na may sapat na biyahe pa rin ng mga barko para maisakay ang mga pasahero. Ilan sa mga bibiyahe dito sa Northport Terminal ay yung mga patungo ng Cebu at Osamis pero mamaya pang hapon ito. Para naman maging mas maayos at walang problema ang biyahe ay nakaantabay ang help desk ng PPA sakaling may katanungan at mga ilangan ng tulong. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagatid sa ating orasan 24 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagsampad ang reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan kasama ang iba pang concerned citizens laban po kina former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Try Olivar kaugnay po ng sinasabing bilyong-bilyong pisong katiwalian sa infrastructure projects. Ayon kay Bayan Chairman Teddy Casino, hiniling nila sa Ombudsman na imbestigahan ang papel ng dalawang opisyal sa sinasabing commitment insertion kickback at scheme na may kaugnayan daw po sa mga budget insertion sa pambansang pondo. Batay po sa reklamo, may mga testimonya na nagsasabing bilyong piso ang sinasabing kickback na naipasa sa mga opisyal kabilang ang sinasabing pondo para po sa Pangulo na ibinigay umano sa ilang installment. Kasabay nito, binigyan din pa ng grupo na napapanahon ang paghahain ng kaso lalo't magsasara na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa March 31. At nang walang napapanagot na mataas na opisyal, iginit pa ng bayan na dapat magsagawa ng buo at patas na investigasyon ng Ombudsman upang matukoy ang pananagutang kriminal, sibil at administratibo ng mga sangkot. Kasabay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang grupo sa labas ng tanggapan ng Ombudsman upang isigaw ang kanilang hinaing. Magbabalik po tayo sa mga karagdagang detalye ng ating patuloy na paghatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report. Mula pa rin sa kagapay natin ang bubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang paalala. Samahan pa rin ninyo kami sa patuloy na paghatid namin sa inyo ng tuloy-tuloy at walang humpay na mga balita report. Mula pa rin sa mga kagapay namin na bubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. At siyempre pa ay tuloy-tuloy tayo sa paghatid ngayon ng mga balita. Dito pa rin sa ating Senyor Balita! Samantala, 126 residente ng Sabtang, Batanes, ayun, nakinabang po sa medical mission ng PCSO. Mula po kay, alamin natin ang detalye niyan mula kay Angelo Baño. Angelo? Umabot sa 126 na residente ng Sabtang, Batanes ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at dental sa unang araw ng medical mission ng Philippine Charity Shipsticks Office sa lugar. Isinagawa ang aktibidad sa Sabtang National High School of Fisheries, katuwang ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang medical consultations, tooth extractions, ECG at pamamahagi ng gamot at bitamina.
Tampok din ang kauna-unahang paggamit ng AI-powered portable X-ray system ng PCSO, isang teknolohiyang nasubok sa space-ready imaging evaluations ng NASA. Sa kabuuan, 109 ang nakatanggap ng serbisyong medikal, 17 sa dental, 45 ang na-ECG at 29 ang sumailalim sa chest X-ray. Sa 29 na pasyente, 3 ang pinaghihinalaang may tuberculosis at agad isinailalim sa karagdagang pagsusuri. Ayon sa PCSO, patuloy nilang pinapalawak ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ang ating kasamang si Angelo Bainyo. Mula po yan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. 32 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. 32 minutos na, makalipas ang alas 12 ng inyong panangalian pa rin. At may report pa rin si Jelly Mendez sa dyan po sa lugar ng Kongreso. Ang detalye ng balita, alamin natin mamaya. Paggunita po ng tradisyonal na Semana Santa, dapat samantalahin ng mga Pilipino para sa panalangin, pagninilay, nilay at pagbabago. Tingnan natin ang report mula sa kamera ni Jelly Mendez. Jelly! Hinimok ni dating House Speaker at ngayon Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang mga Pilipino na samantalahin ang Semana Santa bilang panahon ng panalangin, pagninilay at panibagong pag-asa. Ayon kay Romualdez, ito ang panahon ng paghilom at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Para kay Romualdez, ang katahimikan, pagninilay at pagbabalik loob ay nagsisilbing paalala na kasama natin ang Panginoon na patuloy na kumikilos sa buhay ng mamamayan. Dagdag pa ng kongresista, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagpapatawad at kahandaan na magmahal muli, lalo na sa mga pamilya, sa komunidad at sa buong bansa. Sa harap na pagkakawatak-watak, kawalan ng tiwala at mga pagsubok ay magsisilbi umanong oportunidad ang okasyon para mapanumbalik ang mga relasyon at mapatatag ang pagkakaisa. Binigyan din ni Romualdez na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay dapat magsilbing inspirasyon upang muling buhayin ang pag-asa, pananampalataya at malasakit sa isa't isa tungo sa mas maayos at makataong kinabukasan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez, direktamente dyan po sa kamera. Nagatid sa ating orasan. 34 minutos na makalipas ng alas 12 ng inyong pananghalian pa rin. Yung mga nananghalian pa rin, ha? Tuloy-tuloy lang. Habang kami rito, pakapi-kapi lang kami. Pakapi-kapi lang kami rito. Kapi lang, ha? Yan. At tuloy-tuloy tayo sa mga balita natin. Nagpaalala po ang Bureau of Immigration para po sa mga biyahero na dumating ng mas maaga sa mga paliparan habang inaasahan ang pagdami ng mga pasahero ngayong traditional na Holy Week. At mungkayin ng BI na mas maigi daw dumating sa airport ng hindi bababa 3 oras na ngayon. 3 oras bago ang kanilang flight at tiyaking kumpleto ang lahat ng dokumento upang maiwasan ang pagkaantala. Sinabi naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na mas pinigting nila ang deployment ng mga frontline personnel sa mga pangunahing international airports upang pamahalaan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Patuloy ding ipinatutupad ng BI ang e-gates system nito na tumutulong upang makabawas sa oras ng mga pagpoproseso sa mga immigration counters. Nauna rito sinabi ng New NAIA Infra Corporation na inaasahang mahigit sa 1.35 million pasahero ang dadaan sa pangunahing gateway ng bansa sa panahon ng peak travel period sa Holy Week mula po Marso 28 hanggang Abril 5, 2026. Nagbabalik si Jun Samson. 500 preso mula sa New Bilibid Prison. Pinakaunang inmates na nakagamit daw
dito po sa brand new na kulungan sa Palawan. Ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, 500 persons deprived of liberty nga mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang kauna-unahang mga bilanggo na umukupa at nakagamit sa bagong gawang dormitory sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Atapang Jr. na ang naturang mga bilanggo ay kasalukuyan nang nakadetine sa state-of-the-art facilities na may kapasidad na 1,000 na PDLs. Layunin anya ng paglilipat sa ibang kulungan na mabawasan ang sobrang siksikan at mapalakas ang rehabilitation programs sa mga penal systems sa bansa at mapabuti ang kondisyon ng mga preso. Ang pinakabagong dormitoryo niya ay mayroong modernong infrastruktura habang pinanatili ang mas makataong pagtrato sa mga preso. Gayon din ang kanilang rehabilitasyon sa pamamagitan ng produktibong pagtatrabaho habang nasa pitan. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Nakakuha na ang Petron Corporation ng kabuuang 2.48 million barrels ng crudo mula po dyan sa Russia. Sa gitna pa rin ito ng kinakaharap na emergency o energy emergency ng bansa bunsod ng tensyon dyan po sa Middle East. Ayon po sa kumpanya, makakatulong ang mga order na ito para mapalakas ang kanilang fuel inventory hanggang Hunyo. Nilinaw din ng Petron na hindi bagay ng regular nitong sourcing strategy ang pagkuha ng Russian crude at isinagawa lamang ito dahil sa matinding pangangailangan. Binigyan din ng naturang kumpanya na ang pagsasara ng isang refinery dahil sa kabiguang makakuha ng supply ng crudo ay magdudulot ng matinding kakulangan ng gasolina sa buong bansa. Bigla ang pagtaas ng presyo, panic buying, pagkaantala sa transportasyon at logistics at mas malawak na kaguluhan sa ekonomiya. Samantala, na-monitor ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na 8 bases ang nagtaas ng pasahe ngayong tradisyonal na Semana Santa. At ito mismo ang kinumpirma ni PITX Senior Corporate Office Colleen Calbasa sa kabila po na isinagawang inspeksyon ng Department of Transportation. Ayon po kay Calbasa, hindi aprobado ng PITX ang taas singil ng 8 bases. Ipinadala na nila ang reklamo sa Land Transportation Office laban sa Bicol, Isarog, Rudias, St. Marta, RMB, DLTV, Bicol, Magayon, Superlines at JBH. Kaugnay nito, maglalabas naman agad ang DOTR ng show cause orders laban po sa mga kumpanya ng bases na nagtaas ng pamasahe ng walang pahintulot. 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo muli sa pagbabalik ni Jelly Mendez dyan sa kamera. Hirit sa Korte Suprema ng kampo ni BP Duterte, pinuna ng isang mambabatas. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Tinuligsa ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang hirit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ihinto ang proseso ng impeachment sa Kamara. Nanawagan si de Lima sa kataas-taasang hukuman na pagsabihan si VP Sara na huwag silang gamitin para lamang takasan ang kanyang pananagutan. Para kay de Lima, hindi dapat pumayag ang Korte na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ng Vice Presidente para iwasan ang pananagutan sa batas. Ayon kay de Lima, may pa-bloodbath pang sinasabi noon si VP Duterte, pero sa simpleng committee hearing lang ay takot na itong magpakita. Iginit ni de Lima na ang pagdulog ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema ay senyales ng pagiging desperado ng Vice Presidente para muli nitong takasan ang pananagutan at maiwasan ang pagharap sa impeachment proceedings. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 41 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, Jelly, direktamente sa kamera. Samantala, dumako muna tayo sa Central Luzon.
1.9 million worth ng counterfeit cigarettes na kumpiska po ng pulisya sa warehouse dyan po sa Plaridel, Bulacan. Detalye niyan, iatid ni Johnny Gole. Johnny? Kahit abala ngayon ang pulisya dito sa Gitna Luzon na sa paghahanda sa Semana Santa at Summer Vacation o Sombak 2026, hindi ito hadlang para paigtingin ang kampanya kontra sa mga sindikato na nagpapakalat ng piki at kontrabandong sigarilyo. Ito ang mensahe ni Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Director ng PNP dito sa Gitna Luzon, matapos ang matagumpay na raid sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan na imbakan ng mga counterfeit cigarettes at iba't ibang brand na nagkakahalaga ng 1.9 milyong piso. Ayon dito kay General Mendez, bukod sa local police forces, ay naging katulong nila itong ibang police unit gaya nitong Criminal Investigation and Detection Group Region 3 sa pagmomonitor sa operasyon itong mga warehouses o logistic hub sa Gitna Luzon. Sa nasabing operasyon, isang Chinese national at 4 niyang kawani ang naaresto ng raiding team dahil wala silang naipakita ang dokumento para mag-imbak at magbenta ng nasabing mga sigarilyo. Na-discover rin na napawang mga walang silyo mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasabing na-discovering kahon-kahon na sigarilyo. Ayon sa may-ari ng warehouse na inuupahan sa kanya ng dayuhan ng nasabing warehouse o logistic hub. Kaya ito nagsumbong sa pulisya dahil sa hinihinalang may illegal silang ginagawa sa kanyang pag-aari. Kaya naman agad na naglunsad ng search inspection ang operatiba ng CIDG at local police kasama ang kinatawan ng lokal na pamahalaan at barangay. Ang nakumpiskang brand ng sigarilyo ay kinabibilangan ng Green Commando, Canon, Mighty Green, Two Moon at Delta. Ito ay nagkakalaga ng 212,500 pesos. Samantala may nakumpiska rin ilang mga items sa budiga gaya ng mga rubber shoes, food seasoning, instant noodles at mga pabango na nagkakalaga naman ng 1,091,080 pesos. Ang mga nasabing confiscated items hawak na ng pulisya, samantala ang may-ari o itong Chinese national ay kakasuhan ayon dito kay Mendez ng paglabag sa National Revenue Code of 2997, Intellectual Property Code of the Philippines, the Consumer Act of the Philippines at Graphic Health Warning Law. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito sa Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impilang Ito Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Senyor Gole. Direktamente mula po sa Central Luzon. Nagatid sa ating kaorasan. Para po kami bumalik mamaya, bibigyan daan muna natin sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga balita, mga pangunahing mga balita, report mula pa rin sa mga kaagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV. Nais ko nga palang pasalamatan ng mainit na pagtanggap sa amin dyan sa lugar ng Balagtas Height Congregations at binabati po namin sila Benji at Ana Berha. Yun po yung mga nagpaperienda sa amin. Maraming salamat ha. At ganoon din kay Jesus at Leia Calalang. Especially po sa anak nila na si Sep Miguel Calalang at o Calalang at graduation po kasi nila. Uy, happy congratulations ha. Sep Miguel Calalang, graduation nila ngayon. Valedictorian pala to. At si Ivy Miradores at sa family niya na si Halsey diyan po sa Kulyon. O taga Kulyon pala, Palawan. Kabisado niyo yung Kulyon, Palawan. Yan, maraming salamat, Ivy. At ang sino yung mama niya? Babati din yung mama niya diyan po sa Kulyon, si Hasmin at papa na si Daniel Miradores. Ayan po. Binabati natin sila. Maraming salamat, Ivy, sa pag-aasikaso niyo sa amin at ni Relisa. Okay, at nagpapasalamat din tayo doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin dyan sa UP Bliss. Maraming salamat, Senyor Octavio Lopez. 51 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nagpabalik si John Samson. Kampanya laban sa pagpunta ng mga government officials sa mga kasino ng PAGCOR
pinalakas pa. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, pinagsanib puwersa na ang Department of Justice, mga ahensya sa ilalim nito at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation para gawing mas epektibo ang pagbabawal sa mga kawani ng pamahalaan na pumasok sa mga pasugalan. Pinangunahan ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco at ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglagda sa Memorandum of Agreement kung saan ay ipapasa ng DOJ sa PAGCOR ang listahan ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa ilalim ng DOJ. Sinabi ni Tenco na malaking tulong ito dahil nasa 600,000 lamang ang pangalan na hawak nila kumpara sa humigit kumulang na 4.5 milyon na kawani ng gobyerno at hindi pa kasama dyan yung mga elected officials. Sinabi naman ni Secretary Vida na ang hakbang na ito ay para ipakita ang responsibilidad at pananagutan ng bawat empleyado ng pamahalaan para sundin ang batas na iniatang sa kanila na ipatupad. Tiniyak naman ni Tenco na pangangalagaan ng PAGCOR at licensees nito ang integridad at confidentiality ng listahan batay sa isinasaad sa Data Privacy Act. Patrol 24, June Samson para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat June Samson, nagatid sa ating orasan 53 minutos na habang kayo patuloy pa rin pahabol na pananghalian ngayong araw na ito ng Lunes, ika-30 ng buwan ng Marso. May paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa. Sa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago po silang maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee. 54 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Jen Patrolia. Mga bus company na sangkot sa overcharging o naniningil ng sobra, sisilipin na huyan ng DOTR. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen! Senyor, iimbestigahan ng Department of Transportation ang mga bus company na sangkot umano sa overcharging o paniningil ng sobra sa pamasahe ngayong Semana Santa. Kasunod ito ng reklamo na mayroong 8 bus company sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nagtaas ng singil. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, maglalabas ng show cause order ang pamalaan laban sa mga operator habang nakatakda ring kausapin ng mga bus company upang paalalahanan ang mga ito sa umiiral na regulasyon. Binigyan din ng DOTR na mahigpit na ipinagbabawal ang overcharging, lalo na sa mga aprobadong biyahe at maaari itong maging batayan para sa suspensyon o pagbawi ng prangkisa ng mga lalabag. Hinimok din ang mga pasahero na nakaranas ng paniningil ng sobra na magsumbong sa LTFRB, LTO, DOTR at sa kanilang social media platforms. Narito ang tinig ni Transportation Secretary Lopez. Kailangan namin talaga investigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit doon sa aprobadong pamasahe ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. So iwasan po natin yan at sa ating So ngayon, sa ilalim pa sa investigasyon at pagdinig ang mga sangkot na kumpanya upang matukoy ang kakukulang parusa. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat, Jen Patrolia. Nagatid sa ating orasan, 56 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabala naman ang ekonomistang si Professor Astro del Castillo na posible pang madagdagan ang krisis sa bansa dahil sa pagdating ng panahon ng tag-init. At bukod dito sa maaaring lumubha ang epekto ng lumalalang gulo dyan po sa Middle East. Pag nagsasummer, minsan may krisis. Oftentimes, may krisis na hinaharap tayo. Ano yun? Krisis na naman sa tubig. Krisis na naman sa init. Maapektuhan na naman ang pagkain. Handa ba ang gobyerno dyan? Meron na tayong krisis ngayon sa Middle East. So, yun na yung mga usapin na kailangan natin usapan. At paghandaan ng ating mga kababayan. Huwag nila sabihin na, naku, hindi na ho namin madadala yan. Mahirap na problema yan. Maapektuhan sila. Kaya kailangan maging resilient sila. Dapat government should inspire the people. No? Na, ito yung resiliency program nyo as individuals. Ito ang resiliency ng education. Naniniwala rin si Professor Del Castillo na dapat hayaan ang pribadong sektor kabilang na ang mga mall na magdesisyon hinggil sa kanilang mga work arrangements. Government should just give us that flexibility. Huwag nila i-restrict kami, no? Mag-usap kami, no? Let the market forces decide, no? Yan ang very important kasi yung protektahan ng business ang kanilang profit margin. Pag walang tao, syempre, isasara natin yung mall ng mga mas mabilis, no? Mas maikli ang mall hours. So yun na lang. Ano talaga ang pwedeng ibigay nila sa amin, no? Laging tayong nagsasakripisyo. Alam na namin yan. Actually, medyo nasimula na ng mga karamihan na kasama natin sa business. Ano yung isusuporta nyo sa amin? Iginit pa ni Professor Del Castillo na dapat itaas na ang usapin sa paghahanap ng pamatagalang solusyon sa krisis. Yung mga work from home, actually kami sa pag-uusap ko sa pribadong sektor, halos ginagawa na yan. No? Tapos na yung usapin yan sa amin. Dapat itaas na po natin yung level na yan. Yan ang kailangan ng ekonomiya. Mga band-aid solutions or mga talagang mga stopgap measures lang. We are way beyond there. No? Kasi it's almost a month na. Tinig ng ekonomista na si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Nagbabalik si Celia Ortega Bueno dyan po sa Senado. Ilalabas na pondo ng Department of Labor para sa tupad, dapat daw dagdagan. Detalye mula kay Celia. Celia? Malit lang ang 1.2 billion pesos na ilalabas ng Department of Labor and Employment para ipangtulong sa vulnerable sector o sa pinakapektadong sektor dahil sa fuel crisis sa pamagitan ng TUPAD program. Ayon kay Senator Amy Marcos, sana naman ay dagdagan ng dole ang ilalabas na pondos para sa TUPAD. Total naman ay napakalaki ng inilaang pondo sa naturang programa sa ilalim ng 2026 national budget. May kabuuan anya na 22.44 billion pesos na pondo para sa TUPAD ngayong taon. Ayon sa Senadora, ang silbi naman talaga ng TUPAD ay pangtulong sa mga nawawalan ng trabaho sa gitna ng mga krisis na kinakaharap ng bansa. Isa sa mga pangunahing target matulungan ng dole sa ilalim ng TUPAD ay ang mga manggagawa sa transport sector na pangunahing tinamaan ng fuel crisis dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. Pero una rito, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na hindi dapat ilimita lamang sa mga manggagawa sa transport sector ang pamamahagi ng pondo sa ilalim ng TUPAD programa. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! At maraming salamat. Yan po ang hinatid namin sa inyo sa kabuuan po ang mga detalye at mga pangunahin natin mga report at balita. Ngayong araw na ito ng Lunes, ika-30 ng buwan ng Marso. Tradisyon na Lunes Santo po ngayon. Patama ko tayo, less overthinking, more smiling. Yan. Ang susunod na po, siyempre, si Binibining Tony Rose Guide. Kasama po si Angelo Baño sa kanilang palatong Tulay Pilipino. At with that, si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!